your Panggang Bisaya. So yes, ang content natin ngayon bali. Kaya lang ha, init-init eh. Pupunta kami ngayon sa DFA ng anak ko dahil schedule niya ng pagkuha ng passport. So yung iko-content natin ngayon kung paano kumuha ng passport ngayon, lalo na yung anak ko na minor at kailangan ko siyang samahan doon. So titingnan natin mga pangga kung ano yung magiging proseso doon pagpunta namin. Sa kami mga pangga, no? Kasi tanghaling tapat, as in, ang init talaga, sobra. Ngayon, pagdating namin doon, ewan ko na lang, kasi todo pawis ang mangyayari sa amin ito mga pangga. Ito kahit. So yun, nakapila yung anak ko, bumibili ng tubig. So, sobrang init sa labas mga pangga, as in, grabe talaga. Grabe talagang init. Nag-aabang kami ngayon ng PTEX mga pangga para papuntang DFA Asiana. As in, init talaga, grabe. Hindi may tsura yung mukha namin, sobrang init. Parating na ng mga bus. Tingnan natin kung makasakay tayo nito mga pangga papuntang Asiana. Kami mga pangga, papunta na kami ng DFA Asiana. So yan, sakay kami ng bus na PTEX. Picture yung anak ko kasi first time niyang nakalabas ngayon. Simula nung nag-lockdown, hindi siya lumalabas mga pangga. So ngayon napilitan siya kasi kailangan niya pumunta doon dahil siya yun ako-schedule ng work passport, diba? Say hi! Ito may vlog! A few moments. Mga pangga, no? Merong pumunta dito ngayon na balipaso yung schedule niya. So hindi talaga siya pinayagan mga pangga. So kailangan talaga pagka mag-appointment ka, secure talaga yung petsa ng appointment mo. Kasi hindi ka nila i-entertain pagka hindi ka talaga nakaschedule sa appointment mo. So sayang yung pagod yung mga pangga. So kailangan talaga may appointment kayo. Saka sakto yung petsa nyo, may dala kayong documents para hindi kayo pabalik-balik. So pagka baguhan ka, pagkuha ng passport, kailangan magpapaskan ka muna ng gamit mo doon. Saan? Pagkatapos niyan, pupunta ka dito sa may verification dyan. Magpapaverify kayo ng documents nyo. Katapos nun yun, pipila na kayo. Sa door 5, tapos screen kayo ng bag nyo, doon. And then, verification. 1 hour later. Hi! Oh my God! So yan, pagkatapos namin pumila sa loob, pinalabas kami. So pila na naman. So init-init dito sa pila. Door 1 daw eh. Yun. So yung mga baguhan, nakukuha ng passport.
kailangan may dala kang birth certificate. So, naka-xerox yun. Tapos yung mga documents na kailangan mong dalhin na pinaprint sa'yo nung nagpa-appointment ka. Tapos yung mga renewal naman mga pangga, bali yung lumang passport, yung papa-xerox, kailangan dala din yun. Kasi yun ang requirements. So ngayon, waiting kami. So hindi ko pa alam mga pangga kung ano yung mangyayari kasi hindi ko pa na-experience paano kumuha ng passport. Ano naman pakiramdam mo na ngayon ka lang lumabas? Mainit. Nakasan mo boses mo? Mainit. Mainit. Ilang taon kang nakastock sa bahay? 1.5. 1.5. Pero excited ka na kasi magkaka-passport ka. Pagkatapos niyan, saan mo balak pumunta? Saan? Korea. Sa Korea? Bakit sa Korea? Malapit. Gusto mong magtrabaho sa Korea? 6 hours later. So, dito yung processing and of documents and personal interview, step 1. So, interviewin ka sa application mo kung ano yung mga nakalagay doon. Mga tangga na. Hindi kami nakakuha kasi kulang ng requirements yung anak ko. So, papunta kami ngayon sa PSA Dampa. Kailangan ko ng PSA registration sa marriage contract ko. So, ngayon, magpa-reschedule ulit yung anak ko by Tuesday. Sabay kami, sana makakuha agad ako ng PSA para dire-diretso na. So, ngayon, nasa taxi kami, papunta kami ngayon sa PSA. Hindi ko alam kung makakakuha ako ngayon. Itatry ko lang. FK Plaza. Yan tayo. A few moments. Ito kami ng MOA para kumain kasi hindi namin nakuha yung passport. What? At kulang kami ng requirements. So mamaya mga pangga, South Korea. i-details ko kung ano yung mga naging dahilan kung bakit hindi kami nakakuha ng passport. So galing kami ng PSA Dampa kasi nga ipapa-PSA yung marriage contract ko. Gala-gala. Paghahanap ng makakainan kasi talagang wala, hindi namin nakuha yung mga dapat kuhanin. So babalik na naman kami next Tuesday to process our passport. Pero sana makakuha ko ng PSA doon sa PSA Dampa. No? Purple, parang purple yung labas. Pagkakadatingan mo ba? Diba? Ayan. So, naghahanap kami ng makakainan. Hindi namin alam kung saan kami kakain. Kain na lang kami ng Jollibee, mga pangga. Dahil dun sa mga inasal ng haba ng pila. At puro spicy chicken yung doon. Ayaw ng anak ko.
Kaya ito, Jollibee na lang muna. Kain tayo mga pangga. 1 hour. Panggano, nakauwi na ako sa bahay at medyo ito nga, freshen up ako at pasensya na maingay yung anak ko at naglalaro siya sa tablet niya. So yung mga pangga, di na ako nakapag-vlog kasi nga grabe, in-enjoy na lang namin yung lamig dun sa mall kasi nga init-init sa labas. So yun mga pangga, hindi ako nakakuha ng passport ng anak ko kasi nga kulang sa requirements. So ang requirements ng anak kong kulang is certificate of enrollment kasi wala siyang ID sa school. So hindi ko alam kung bakit, pero yun nga, kailangan ng certificate of enrollment kung walang maibibigay na ID sa school. So yun, kailangan ng birth certificate at certificate of enrollment. So by next week, schedule ko. So ang kailangan din daw sa akin, yung kailangan sa akin is birth certificate din pala at saka valid ID. And kung married ka, kailangan is yung marriage contract mo naka-PSA din. So yun sa akin hindi naka-PSA. So pumunta pa ako ng PSA Dampa mga pangga dun sa Buendia. Dun sa may Makapagal Street. Naka-schedule ako doon kasi appointment din pala doon mga pangga. Later. Pasensya na mga pangga, no? Kulit ng anak ko. Put it down. So yun nga, kailangan mong magpa-appointment doon sa PSA Dampa. So yung mga nagbabalak na mag-walk-in doon, please, huwag kayong pumunta doon at talagang mapapagod lang kayo dahil walang walk-in doon mga pangga. Kailangan pa rin ng appointment doon mga pangga. So yun, nakapag-appointment ako by May 28 sa Friday. So sa Friday, babalik ako para makakuha ko ng PSA ng marriage contract ko. So yun mga pangga, kailangan is birth certificate, valid ID, at marriage contract kung ikaw ay married. So yun mga pangga, ang mga requirements ng mga, ng mga baguhan na kukuha ng passport. So yung mga renewal naman, ang pagkakaalam ko is yung lumang passport lang, is papaserox yun, tsaka valid ID mga pangga. So yun lang mga pangga, no, medyo stress kasi ang init-init kanina at walang nangyari sa lakad ko. Walang nangyari sa lakad ko mga pangga kasi nga grabe. Kulang kami ng requirements. Pero okay lang, at least kahit papano, nalaman ko yung mga kailangan kong kunin kasi ganun din naman mga pangga eh. Kahit pumunta ako doon, kulang sa requirements, hindi talaga ako makakakuha. Pero at least kahit papano, nakakuha ako ng idea kung ano yung mga kulang ko, kung ano yung dapat kong kunin para sa pagkuha ng passport next week. So yun mga pangga, no, medyo, wait lang mga pangga, ang init. So yun nga, sana may natutunan kayo sa vlog ko mga pangga. Sana may natutunan kayo sa vlog ko mga pangga at sana is kahit papano nakatulong ako at nakapagbigay ng idea sa mga balak kumuha ng passport, lalo na sa mga katulad kong first timer. So yun lang mga pangga, hanggang dito na lang at medyo nangungulit tong bulilit ko dahil siguro na-miss ako kanina dahil ang haba-haba ng oras nang wala ako dito sa bahay. So yung mga pangga, kung sino pa yung mga hindi nakapag-subscribe sa channel ko, please naman po, subscribe to my YouTube channel, Pangga Mengay, at please, i-hit nyo naman po yung notification bell para ma-update po kayo sa mga bago kong upload na video na kahit mga daily videos lang mga pangga, mga pampagood vibes lang, or mga, yun nga, yung mga natural na nangyayari sa buhay ng tao. So yun mga pangga, ingat po kayo palagi at huwag niyong kakalimutan, wear your mask, face shield, at laging mag-alcohol mga pangga at maghugas ng kamay. So bye-bye, ingat!